Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung magandang job order dito sa Hong Kong? So yung alam mo na nasa maganda or madaling trabaho ka. So yung maganda is yung aso lang yung aalagaan mo. Pero wag naman yung sobrang dami. Okay na yung mga dalawa, ganyan. So may mga iba kasing amo na ganyan. Second is yung mga puti. Medyo maano sila, ma-fair sila ba sa katulong. Hindi sila maduga. Especially sa food allowance, binibigay talaga yan nila. Sa mga ano kasi, chekwa. Hindi, buraot yan sila. Minsan lang may chekwa na nagbibigay ng food allowance. Yun yung mga yayamanin. So, next is, maganda kapag may kasama kang ibang katulong. Yung 3 or 4 kayo nakatulong sa isang bahay, medyo ano yan, medyo okay yan. Kaso sa katulong ka naman na kasama mo, magmamatter kasi may iba na dyan nag-aaway, dyan sila, alam mo, inggitan, lalo pag gusto ka ng amo mo or iniisip nila pabida ka na agad. So, yung sa akin is napunta ako sa medyo okay na amo. Ito kasi talaga yung target ko na na amo, yung mag-asawa tas isang anak. Yun yung gustong-gusto ko talaga. Yun yung pinipray ko and yun talaga yung gusto ko. Kasi mahirap, ayoko ng aso, hindi ako maano sa aso, hindi ako maano dyan. And also, ayoko din sa matanda. So, thankful ako kasi yung mga matatanda na mga mama nila or parents nila, hindi nagpupunta dito sa bahay, guys. Wala kaming bisita. Yun yung maganda. Wala kaming bisita. Wala kaming pinapakain. Kami lang dito sa bahay. Di minsan, promise, wala akong pinagsilbihan na ibang tao dito sa loob ng bahay. Kami lang talaga na 4. Kaya, thankful ako kasi hindi sila tumatanggap ng bisita. Yung amo ko nga babae, ayaw nga na may pumupunta dito na katulad yan. Yung parents ng amo kong lalaki pupunta, hindi niya yan titignan, hindi niya yan i-greet, hindi niya yan babatiin. Tapos nandyan lang yung parents ng amo kong lalaki, nasa labas lang yan ng bahay, hindi yan pinapapasok ng amo ko. So, nag-uusap sila yung amo ko nasa loob ng bahay, yung parents ng amo ko, pati yung kapatid, nasa labas lang, usap lang sila, sa may pinto lang sila. So, kaya thankful ako. May nakapunta lang dito sa bahay, yung nagre-repair, halimbawa, repair ng aircon, repair ng oven, ayan, repair ng ref, and then, yung isa na nakapunta dito, yung kapatid ng amo kong babae, pinaalam niya pa sa akin. Sabi niya, may pupunta na na yung kapatid ko pupunta kasi titingin siya ng bahay. So, naghahanap sila ng mga gamit-gamit ba kung ano yung ilalagay sa bahay nila. Nagkukuha siya ng idea. Kasi ikakasal na yun. Nung time na yun, malapit ng ikasal. So, magbubukod na. So, yun. Pinapunta niya dito. Tinignan nila yung mga cabinet. Lahat-lahat. Pati kusina. Ayan. And nung time na yun, yung kusina makalat. Wala akong pake. Ayan. Next is, maganda yung amo mo is may bata, babae. And yung edad is 3 years old hanggang 6 years old, 7. Kaya mo pang baliin yung ugali niyan. Kaya mo pang pasunurin sa'yo. Kaya mo pang kaya mo pang i-disiplina. Yung alaga ko nung pagdating ko dito, demonyo yung tawag ko dito sa kanya nung bago ako. Salbahe, maldita, spoiled, ganyan. Pero ngayon hindi na. Isang tawag ko dyan, kain na dito, natawag ako sa pangalan niya, kain na dito, dinner time, ganun ako. Andyan yung mga amo ko, nakikinig lang, nasa sofa, tas yung sofa, pwede mo lang sipain yung mesa, nandyan na yung mesa, katabi lang ng sofa. Tapos, hindi sumagot ba, hindi nag-respond yung bata. Sabi ko lang, someone didn't listen to me. Hay, yung bata, punta agad sa may mesa, tapos upo agad. Na-shock yung amo ko, yung parents ng bata. Na-shock. Nakatingin sila sa akin. Yung parang iniisip nila, grabe ito, ang nito, magdisiplina. Basta ganyan ako. Tapos, kung ano kasi yung gusto kong sabihin sa bata, sinasabi ko, katulad niyang, sabi ko, ba't ka kasi iyak ng iyak? Ganyan lang naman yan. Wala ka namang magagawa. Kahit anong gawin mo, hindi na yan maaayos. Ganun go. Yung andyan yung amo kong babae, mas nakikinig pa sa akin yung bata kaysa sa amo kong babae. So, yung bata, mas sa akin, mas nadidisiplina ko siya. And, thankful siguro yung amo kong babae kasi kahit papaano, may galang na yung bata ngayon. Alam mo, kasi dati, pag may ginagawa siyang masama,
binabali niya tong kamay ko dati, ganon. Hindi naman, kasi sinasaway ko. Sabi ko, pag sa'yo ko kaya yan gawin. Akin na yung kamay mo, dali. Ginaganon ko talaga, as in, akin na. Tapos, action kong iganon din. Sabi niya, ayoko, masakit. Ayaw mong gawin ko sa'yo, wag mong gawin sa akin. Tapos, ayun, pagka, pag ganito na, may isyong ganyan, tapos sinabi niya na ngayon sa akin, kung ikaw kaya yung ganyanin ko, ayaw mong gawin sa'yo, tapos gagawin mo sa akin. Na-shock ako, kasi tinuro ko yan sa kanya, na kung ano yung gusto mong mapaano sa sarili mo, na wag gawin ng ibang tao sa'yo, wag mong gawin din sa iba. Na niya yan ngayon, na-adapt niya, ang talino ng bata na to. Tapos, natutuwa yung amo kong babae, kasi nga, yung bata nakikipag-usap sa akin, sabi niya sa akin, gusto ko maging A sa sunod na taon. Sabi ko, hindi, pagigihan mo mag-aral. Sabi niya, nag-aaral ako ngayon. Sabi ko, galingan mo pa. Huwag kang mag-antay na yung ikaw pa yung aanuhin ng teacher. Dapat yung mo, kamay mo naka-hands up na agad kung alam mo yung yung sagot. Sabi niya, nilalapit ko na nga sa mukha ng teacher yung kamay ko para makita niya. So, natatawa yung amo kong babae. So, thankful din ako siguro. Pray kasi yung pinakasandata ko talaga, and para din siguro to sa akin, is prayer. Pray talaga, as in, ko talaga nung nasa Pinas ako, ko talaga sa prayer. Hanggang ngayon naman, pero at least dito, hindi na ako nagkakasala. Hindi ako katulad sa Pinas na natutukso ako sa mga bagay-bagay. Nakakapagmura ako. Dito, konti na lang yung mura ko. Minsan na lang, pagkasama ko na lang yung mga kaibigan ko. Pero more on, hindi na talaga masyadong nagmumura. Hindi katulad dati na laking squatter talaga, as in. So, next is, piliin nyo yung amo na wala kayong kasamang matanda. Kasi yun yung pinaka-worst. Yung amo kong lalaki, yung mga parents nila, walang pakialam sa akin. Sa amo kong babae, meron, minamarites ako ng amo kong babae. Pero wala akong pake. Dati, hindi nila ako gusto nung bago ako. Pero yung babae lang, yung lalaki, gusto na ako nung bago pa lang ako. Kasi natutuwa sila sa nunal ko sa ilong. Tapos parati akong ginaganyan ng amo ko, ng matandang lalaki. Parang nagigigil siya sa akin. Tapos parang malapit ako sa kanya, kada punta ko doon, meron akong pagkain, binibigyan niya ako kahit anong pagkain. Nung nakaraan nga, binigyan niya akong gabi. Puta, hindi nga ako kumakain ng gabi sa Pinas, tapos dito, nagtitiis ako. Yun yung nasa isip ko. And then, sa matandang babae, dati, hindi siya ganun sa akin. Minamarites nila ako, nahuli ko sila. Kasi nga, pumunta ako sa kusina, tapos biglang balik ko, nakita ko yung amo kong babae tumingin sa akin, tapos kinausap niya yung matanda ko. Nung oras ako dumating, sakto nakita ko siyang ganun. Alam ko na ngayon yung gagawin ko. Ang gusto pala nilang mangyari, hindi ko kakausapin yung katulong doon. So, pagdating kasi dati, nagmamarites ako sa katulong. Ngayon, hindi na. Hinahayaan ko yung katulong doon. Nandito ako sa kabila. Hindi ako nakikipag-usap katulad dati na halos, alam mo yun, yung parang kaibigan. Siyempre, namimiss mo yung yung may kaibigan. So, pero nung time na yun na napansin ko na ayaw nila na naglalapit ako sa katulong nila, hindi ko na nilalapitan yung katulong. Ngayon, ang ginagawa ko para makakapag-chismis kami ng ng katulong is kakain ako. Ngayon, siya yung papalit sa akin na mag-alaga sa alaga ko, sa bata. Siya yung maglalaro. Bilisan ko ngayon pagkain para maabutan ko siya na naglalaro sa bata. Habang naglalaro kami sa bata, nagchichismis kami. Yun yung ginagawa namin. O di kaya yung bata is pinapabayaan namin maglaro kasi nasarado namin yung pinto ng room na puro laruan. Walang CCTV doon. Tapos kami magchismis kaming dalawa. So, ganun yung ginagawa namin ngayon. Tapos, next is, piliin, wag kayong kumuha ng newborn. Kung may choice naman kayo, wag newborn yung kunin nyo. Kasi nga, talaga siya, hindi siya, wait, kaya ba mag-screenshot to? Ayoko kasi nang iniistorbo ako animal. So, may tumatawag sa akin. And, alam mo yung nag-iinarte. Hindi mo nasagot yung tawag. Tapos, sorry sa disturbo. Ganun yung sabi. Tapos, next is, piliin niyo yung amo na, alam niyo yun,
hindi nakatira, kasi merong mga amo na nakadepende. Merong mga lugar dito sa Hong Kong na medyo mababait yung amo, may iba din taga Chunmon, malala yung mga amo dyan. Hindi ko lang alam, pero totoo, taga Chunmon guys. Chunmon yung kaibigan ko, halos dyan, mga saltik yung amo dyan sa Chunmon, malapit na yan sa China. So, ano pa ba yung Quarry Bay, medyo okay. Ano pa ba? Shamshoy po dito sa amin, depende. Pero yung sa taas lang nito, na kinausap niya ako na nag-break contract silang dalawa, bayaw, ayan. So, dito nakatira. Depende talaga sa amo, wala sa lugar. Pero yung mayayaman na mga amo is nandun nakatira malapit sa bundok. Ayan, sa mga bundok kasi mahal yung mga bundok. Tumira doon yung mga mayayaman, yung dito banda sa city katulad sa amin, yan, mura lang dito sa central, ayan, yung mga dyan, more on, hindi siya ganun galante, pero yung mga nakatira sa dapik, ayan, lugar na dapik, yayamanin yung mga tao dyan. Meron pang isa, nakalimutan ko lang, Stanley, mayayamanin yung mga tao dyan, taga Stanley. Nagpunta kami nung sa Lama Island, may mga katulong din doon, pero yung mga amo nila is mga puti yung mga amo nila doon, pero nangitim sila guys, kasi parang Pinas lang yung nandun, nagbabike sila, walang doon, walang sasakyan, walang taxi, walang motor, as in yung service lang doon ng mga tao is bike lang talaga, and then hinahatid nila yung alaga nila kung saan siguro mainit, maitim na yung doon, yung Pinay doon, kakaganyan, nangitim na ako doon, isang araw lang ako, ayan. Ano pa ba? Huwag niyong tanggapin yung newborn tapos share room sa bata, stress kayo niyan, malala. Tapos yung buntis tas mag-aanak, pero kung may choice, mamili muna kayo. Ako, tinanggal ko yung puro adult, stress yung puro adult, tas may aso, 5 pa sila. Tapos ang laki ng bahay, piliin nyo yung bahay na hindi ganun kalaki, hindi rin ganun kaliit, kasi papatulogin kayo niyan sa sofa, sa may living room, or kaya sa CR. Ayan, so piliin nyo yung mga 700 yung ng bahay, square feet, basta may own room kayo, katulad nitong sa akin, 2 yung CR, so hindi ako nakikipagsiksikan doon sa kabilang CR, and at least may malaya ako anong gawin ko sa CR, kasi parang ako yung doon. So, dyan na yung amo ko. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.